after ko mag-talk dito, lahat, kinabukasan, nasa social media na kayo. Oo, yan. Lahat yan, kitang-kita. Kahit malayo, kitang-kita yan eh. No? Iba kasing cellphone na to, simple lang, pero rock. No? High-tech. Okay. Ayan. May ano ba kanina? May PhilHealth? Meron? Insurance? Wala? Pag-ibig? Wala rin. Kadalasan kasi dito, pag-ibig, PhilHealth, tapos insurance, tapos ito, yung module ng PIDOS. Lahat ng mga yan, mayroong mga benefits, tama? Ang pinakasikat doon, pareho, lahat mayroon, yung ano, death benefits, no? Kanya-kanya mga benefits. Pagandahan ng benefits, tama? Pero maganda. Lalo na yung ano, yung insurance, wala lang dito ngayon eh. Ang ganda kasi, yung insurance na yun, pag tumapat ng holiday, mas malaki ang makuha mo. Parang double pay. Di ba? Dito naman, sa binanggit ni Mr. Bong, yung magano, pag napuruhan, 15,500 US dollars. Kulang-kulang milyon, no? Pag hindi napuruhan, 7,500 US dollars. Pag sa natural death, 10,000. Okay na yun, di ba? Sino gusto? Huwag naman. Sabi niyo ba? Huwag na. Di bali, uwi kami Pilipinas. Natagumpay. Wala magdalang pera sa pamilya. Importante. No? Mahalaga. No? Ang importante, mahalaga. Kasama ang pamilya uli. No? Yan. Ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Ang oras sa buong kapuluan, 1:29 ng hapon. Okay? Yan. Sus, nako. Huwag kayong mag-alala. Makakawin kayo ng maaga. Last video, ayun! Makapag-ipon kayo. O, di ba? Kaya, i-grab nyo ng video. Kaya iba, nakakuha ng video, kumuha pa ng ATM uli sa iba. No? Lahat ng ATM, meron. Kaya pag-uwi ng Pilipinas, akala may pera. Nung nagka-problema, umuwi ng Pilipinas, lahat ng ATM, sinasalpak kung saan-saan. Puro pagbabasa ka halina na baka may lalabas na pera. Ganoon naman talaga, di ba? Yung may problema ka na, tapos ang dami mong ATM, tapos may problema, wala naman nagpasok ng pera. Salpak dito. Try mo na lang, di ba? Salpak dito. Dito, wala mo na kumalabas. No? Kasi baka may pera, baka may naligaw sa account ninyo. Pero nangyari sa iba. Kaya pag nakita mo, pag uwi ng Pilipinas, may nakahilira doon, nakapila doon sa ATM, yung lahat ng ATM, sinusubukan. May ibig sabihin, kadalasan doon OFW yun. Kasi maraming ATM. Mga magawa sa Pilipinas, kadalasan walang ATM. Pag sarap, bigay na, di ba? Kasi wala nang ATM. Kulang kasi. Yan, kaya mag-abroad na lang, no? O, kaya ako nandito. Mas maganda magpakilala. Gusto mo malaman pangalan ko? Ha? Gusto mo malaman? Okay. Actually, pangalan ko, concentrate ha. Hindi ba, kinukuha yan. Hawak pa ng bulpin eh. Pero hindi talaga may isulat-sulat. Bakit? Sabi ko, naibanggit ko na hindi pa rin naisulat. Okay, ito pangalan ko. By the way, Mrs. Sam Carbosa ng Amipa PIDOS, mani hanggang sa rin, nandito rin po kayo kay Iba nagtatanong Mrs. Sam. Mga services para sa inyo. Iba nagtatanong Mrs. Sam. Ano naman ang services niyan? Ang lagi mong sagot naman, ganito, mamaya, inyo mo na naman ang buong detalye sa akin. Bago mabalik. Nakopya mo? Hindi. Mabilis talaga. Okay! Mabilis ako magsalita. Pangalan ko Sam Carbosa, no? Ng Amipa PIDOS, no? So, Sam Carbosa. Kinaganda lang. Sam. Sam. Okay. Yan. Pero pangalan ko talaga Samuel. 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 Kung paggandahin mo, ganun sir.
You know well. No? Yan. Yan po. Musta? Masaya na. Wala na inantok. Kasi pagdating kasi sa part ko, talagang walang inaantok. Sa napakaraming mga speakers dito, pagod na napagod. May module silip pa. Medyo mahirap talaga pag malabo ang mata. Pero ako, hindi na, hindi na nagbubukas ng module. Nag-projector. Bakit pahirapan yung sarili ko? Bakit? Wala naman akong sahod eh. Nagtutok lang ako dito. Noon, bago mag-pandemic, no? 1.5 hour ako na nagtutok. Kahit patayuin mo ko sa loob ng 3 oras, hindi ako mawawalan ng sasabihin sa inyo. Pero ngayon, dahil tapos ang pandemic, wala namang sahod. Bakit mahirapan mong sarili ko? Tama? Kayo, pag nagtrabaho sa labas ng bansa, nagtrabaho kayo sa labas ng bansa, wala kang sahod, masaya ka ba? Siyempre hindi. Tama ha? O sino bang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad, taas yung mga kamay. Thank you. 15. Sino? Ang first-timers. Taas yung mga kamay. 16. Sabi ni iba dyan, nagbilang ba siya? Hindi ako nagbilang. Kasi pag nagbilang ako, pahirapan ko lang sarili ko. Di ba? Ano pinakamarami? 15 o 16? 16. Kaya mas marami yung mga first-timers. Sabi ni iba, bakit kukunti lang ang first-timers? Ex-abroad. Araw-araw, mabuting medyo dumami ng kunti. Halos araw-araw na pagpipidos dito. Pag pinapataas ko ang kamay ng mga ex-abroad, halos wala nang tumataas kasi wala naman talaga. No? Ngayon, sabi ni iba, bakit kaya? Parang wala nang nagpipidos. No? Okay. Hindi ko lang alam. Ang sagot ng isa dito, sir, siguro, hindi na nakabalik ng Pilipinas. Anong nangyari? Hindi ko lang alam, sir. No? Ang iba naman, nakauwi na ng Pilipinas. No? Ano? Sir, nadala na. Bakit? Nadala. Ang sabi ng iba, sir, siguro lahat asinso na. Dapat ang isipin nyo, yung asinso ka. No? Okay? Ang tanong, ex-abroad. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? Ex-abroad. 20 years, meron? 15 years. Meron? 10 years. Wow. Ma'am, 10 years ka sa labas ng bansa. Ma'am, ikaw ang bida ngayon. Ma'am, 10 years ka sa labas ng bansa. Anong trabaho mo doon, ma'am? Po? Talaga? Magaling ka pagdating sa buhok, ha? Katulad nitong buhok, kaya mo. Hindi, mga babae lang. Babae lang. Okay. Hairdresser. Okay. Ma'am, mayroon ka bang magandang nagiging karanasan sa labas ng bansa? Maganda, pinakamaganda, mayroon? Wala. Nag-isip ka pa eh. Sabihin, wala. Yung body experience sa labas ng bansa, meron? Wala naman? Okay. Wala. Mayroon bang nagiging hindi magandang karanasan sa labas ng bansa sa mga ex-abroad? 10 years. Meron ikaw, ma'am? Meron? Oh, yung... Wow. Anong trabaho mo doon, ma'am? DH pa ako dati sa Korea. DH ka. Ma'am, pang ilang balik mo na? Patatlo na po. Pangatlo na. Ma'am, may asawa ka pa ba? Opo. Okay. Kasi ang sagot ng isa, doon sa kabila, nung tinanong ko, ma'am, may asawa ka pa ba? Sabi niya, sir, malapit na. Ang bait ng asawa mo, kayo pa rin mula noon hanggang ngayon, ma'am. Ngayon, hindi ka na DH. Bakit ayaw mo mag-DH? Mahirap po ulit. Bakit? Anong nangyari? Nadala na po. Kadalasan ano? Nadala po kung anong oras na matulog. Talaga? Sobra sa trabaho. Sobra sa pagtatrabaho. Tapos, sobrang bigat ng trabaho. May kulang sa pagkain minsan. Opo. Minsan hindi pinapakain. Naranasan mo? Ang Minsan? kain po, minsan 5 araw na nasa rep. 5 araw, Nasa rep po. Yun po, kanaka. yun po ang lagi mong kinakain. Opo. Grabe. Hirap mo. At least hindi panis. Lalagyan pa po ng butter. Kaya lalo pa. Talaga. Totoo bang sabi nila sa labas ng bansa, mayroong mga sinasaktan? Meron? Sinubukan ka ba na tinatarayan ka? Sinisigawan?
Anong sagot mo? Anong ginawa mo, ma'am? Wala po. Nanay po na akin namin yun. Tahimik ka na lang. Sa isip mo, tandaan nyo, pag nakauwi lang ako, hindi na ako magdi-DH. Anong trabaho mo ngayon, ma'am? Cleaner po ngayon. Cleaner. Yan. Sabi ni ma'am, magki-cleaner ako kay pagbalik ko dito, wawalisin ko na kayong lahat. Yun po, ma'am. Yan ang pangarap mo. Okay. Ang hirap buhay, household worker, no? Okay, mayroon pa bang may naging karanasan sa labas ng bansa? Ikaw, ma'am, mayroon? Wala naman. Alam ko. Okay! Ma'am, ikaw ilang taon ka sa labas ng bansa, ma'am? 2 taon. 2 taon ikaw, ma'am. Ilang taon ka sa labas ng bansa? 10 years! Ma'am, nung magpidos kayo noon bago umalis. Tingin sa cellphone, ha? Nung magpidos ka. Ma'am, sa pinagpidosan nyo doon, nakita nyo ba ako noon? Nakita mo ako hindi? Tama, hindi mo ako nakita. Kasi wala naman talaga ako doon. Ngayon nakita mo na ako, ma'am. Okay, siya nandito ako ngayon. Okay, ang tanong. Ex-abroad, isigaw nyo. Iparinig nyo sa mga first-timers. Ex-abroad, isigaw nyo, ha? Yung parang galit na galit kayo, ma'am, ikaw. Kasi household ka. Ex-abroad, masarap buhay. OFW, hindi. Hindi. First-timers, 2 lang ang sumagot. Pero malutong. Pero malutong, hindi. Sa mga kalalakihan, may mga lalaki dyan na umabot ng 5 years. Ex-abroad. Sir, tama. Sir, may naging karanasan ka doon na hindi maganda? Hindi naman. Pero totoo sabi ni ma'am, hindi masarap. Sumami, sabi ni sir, totoo yan sir. Huwag mo ako saguting depende. Kasi ang tanong ko, masarap pa buhay OFW? Ang sagot mo na doon, masarap lang at hindi. Nasagot ni sir. Pero sabi ng mga nakikinig, mga first timers, ang iba parang ayaw nang tumuloy. Hindi, totoo yun. Parang nagpapatawa lang ako pero totoo yun. Yung mga nangyayari. First timers, ang tanong, isigaw niyo ang sagutan. Ang tanong, tuloy, hindi. Hindi na dito ba yan? Tuloy, hindi! Tuloy! 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 Sabi niyo, may nakita ko dyan. Nanggigigil. Si sir, nakapag-decide na. Sabi di ba, parang tinatakot lang tayo nito. Hindi po. Sinabi ko lang yung totoo. Ha? Ang sasabihin ko dito, more on realities. Totoo pangyayari sa labas ng bansa. Sarap no, at sa karinig kahit paano kay ma'am, no? Kaya ayan ni ma'am, yan, babalik. Tandaan nyo, pagbalik ko dyan, wawalisin ko na kayo lahat. Kasi cleaner na siya eh. Ganon talagang buhay. Ngayon, tuloy. Kamusta naman ang excitement ninyo? Okay lang ba? Kanina, after ng pag-ibig, after ng Mr. Bong, nabuo na yung excitement mo na 100%. Sana after ko, yung excitement mo na 100%, walang bawas. Okay? Kasi after ko magtuk dito, lahat, halos ubos na yung 100% na excitement. First timers, tanda, ang problema, walang pinipili. Ang pag-usapan natin ngayon, problema. At kung paano mo ma-overcome yung mga problems pagdating sa labas ng bansa. Bakit? Baka inisip ko lang ngayon, wow, pag nakaalis ako, puro tandaan nyo. Kayo dati, no? Inaapi-api nyo lang ako pagbalik ko, tandaan nyo. Marami na akong pera. Alam nyo, may sikreto dyan. Huwag mong ipahirap doon ang ugali, dapat magdasal ka na. Sana Lord, makaalis man ako, sana successful ang pag-alis. Ganun lang kasimple. Doon kayo lagi mag-depend sa taas, hindi kahit kanino sa sarili mo. Okay? Ngayon, tuloy-tuloy. Bakit sinabi ng mga sa abroad na hindi masarap? Okay. Nung umalis ka noon, ma'am, unang alis mo pa lang, masarap pa agad ang pakiramdam mo nung hinatid ka sa airport, nung maghiwalay kayo ng pamilya mo. Malungkot ka na, tama? First timers, pag alis ni ma'am, nakaramdam na siya ng lungkot agad.
Ganun ka rin, ma'am. Tama? Tapos, nung pinapasok ka na doon kayo sa counter, gusto mo yakapin uli yung hug mo man uli yung mahal mo sa buhay, hindi mo na mahal kasi nandun ka na sa loob ng taon, nakapasok ka na, tama, sa gate. Tapos, nung lumipad na ang plane, no? Laging nasa isipan mo sila pa rin. Yung naiwan, ganun din. Ikaw rin ang nasa isipan nila. Nung makita ng plane, nandoon na, hanggang pumasok na sa loob, taas ng ulap, hanggang tingin ka na sila, hindi ka ng tingin sa'yo. Gusto mong magbabay sa'yo, kumaway, hindi ka na rin talaga nila makikita. Habang tumutulong yung ginawa ko pa naging pagkakawan ka pa doon sa loob ng aeroplano din. Dito ako nakakuha na. Yung pala hindi ko alam, may seat number bawat isa. Nakipag-agawan ka pa. Kasi akala mo pwede. No, hindi pala. May mga seat number yan kung sino nakaupo doon. Ngayon, hanggang sa makarating ka sa labas ng bansa, doon mo na maramdaman. Hanggang sa pagtulog mo sa gabi, paggising mo ng kinabukasan, hindi pa rin mawawala ang yung iniisip mo, yung pamilya mo, tuloy pa rin nasa isipan mo. Pagkatapos, umpisa ka ng sumalang sa trabaho. Di nung magtrabaho ka na, doon ka nakaramdam ng pagod at gutom. Parang nasa pidus. No? Tapos gusto mong humingi ng tulong sa mahal mo sa buhay, wala na. Gusto mong humingi ng pagkain, wala ka nang mautusan. Kasi bakit? Mag-isa ka na lang. Ang nangyari, self-service ka na lang. Tama? Ngayon, habang ikaw ay kumakain, napag-isipan mo pa rin na tumawag sa pamilya mo. Nung tumawag ka, doon mo naalala, naramdaman, makakaramdam ka ng medyo masaya. Kasi bakit? Nakontak mo naman, lalo na nung mag-video call kayo. Nung mag-video call kayo, nakita mo siya sa loob ng cellphone, nakita ka rin niya. Tama? Pero nung biglang mag-brown out, nawala siya, nawala ka rin. Tama? Masakit pa rin ang pakiramdam. Pero, nung umabot sa ilang araw na pagtatrabaho, hanggang sa sumahod ka na, nakapagpadala ka na, anong maramdaman mo? Masaya ka na, tama? Ang saya kaya, guys. Sobrang saya. O, nakapagpadala ka na. Tama? Hindi lang ikaw masaya, sila mas sobrang saya. Kaya, ayan na, tuloy-tuloy na. Napawi na ang lungkot, no? Pero, kapag padala ka na, iyan naman, trabaho ka ng trabaho. Hindi po umabot ng 15 days. May text na naman. Puro text. Padalhan mo naman kami uli. Kasi ubos na. Wala pa nga sahod. Manghingi na naman. Tapos hanggang pagdating ng isang buwan, after a month, talagang kinukulit ka na. Hindi nila alam. Delete pala ang sahod mo. No? Tapos, anong naramdaman mo? Tapos, trabaho pa rin ng trabaho. Sa kagulitan ng mahal mo sa buhay, ang iba, nawala na ng gana. Habang tumatawag, doon na nangyari yung inuupa na ng cellphone, yung tumatawag na mahal sa buhay. Ganyan ang nangyayari. Yung iba, hanggang sa habang tumatagal, nawala na yung pagmamahal sa kanyang asawa. Hindi na mapunta kayo. Maraming mga OFWs na hiwalay sa asawa. Kasi kung sa Pilipinas kami dati, kung gano'n ang galing mo, tamad ka. Ngayon, gano'n pa rin ang gawin mo sa akin. Di ba, na lang. Ako lang ang inasahan mo. Lalaki ka pa ako, ikaw ang nagre-reklamo sa akin. Sabi sa akin, sir, year 2003, tulungan mo ako, sir. Bakit, sir? Sir, hindi na ako pinapadalhan ng asawa ko, sir. Bakit? Hindi pinapadalhan. Ano ba trabaho, sir? Wala, sa bahay na. Aba, nirereklamo si Mrs. Dapat ang lalaki o yung babae ang magrereklamo sa asawang babae, sa asawang lalaki, tama? Sino mo masisipa? Babae o lalaki? Sigaw. Babae. O, ayun. Sila lang daw. Paano naman kami? Okay! Ganon. Pero, ibig sabihin, lahat kayo nandito, lahat kayo masisipag. Katulad ko rin. No? Ganon po ang nangyayari. Ang tanong, ready na ba kayo? Ready na? Sabi ng iba nakatingin lang sa akin, bilisan mo na. Ole! Bilisan mo na kasi madaldal ka pala, baka abutin naman tayo isang oras dito. Hindi po. Okay. Kaya ako nandito, just in case of
Emergency. Anong emergency? Oras ng kailangan mo. Wala kang malalapitan. May problema. Yan. Kaya ako nandito. Kasi isa. Bisa siya. Ano ko ba? Tap! Ha? Narinig mo naman si Sarah Balabagan. Ano si Sarah? Ang sagot ng isa dito, ma'am. Sabi niya, babae. Babaeng OFW si Sarah Balabagan nakulong at tinatulan ng kamatayan. Bakit siya nakulong? Sir, kung may alam na, bakit siya nakulong? Kasi mo lang, alam ko. Ang sagot ng isa dito, sir, narig, kaya nakulong. Hindi ko siya narig, kaya nakulong. Napatay niya. Napatay, hindi niya pinatay. Napatay, hindi siya niya. Self-defense ang kanyang ginawa. Nung inatin, siya na-repeat or gahasahin. Lumaban hanggang sa mapatay ang kanyang amo. Ikaw mo, pagkagawin sa'yo, lalaban ka ba hindi? Ha? Lalaban ka? Sa sagot ng isa ito, sir, laban. Bakit? Lumaban! Kaya napatay ang kanyang amo. Ang sabi ng Biblia, kasi babae naman yun. Ay paano naman si Engineer Jan Aquino? Nakulong din ang tinatulan ng kamatayan. Kasi napatay niya rin ang kanyang employer. Ano ginawa niya? Engineer yun. Magandang posisyon, magandang profesyon, malaki ang sahod, pero nagka-problema. Guys, ibig sabihin, ang problema, walang pinipili. Kung nangyari kay Engineer Jan Aquino, sir, gagawin sa'yo. Pinagtulungan siya ng ibang lahi. 6. Gusto siyang patayin. At ang napatay niya yung leader pa. Kung ginawa kay Engineer Jan Aquino, gagawin siya. Ano gagawin mo? Kung anim siya sir, wala akong gagawa. Ano gagawin mo? Very good. Yan ang tamang sagot. Sabi ni Sir guys, tatakbo na lang siya. Pero yung isa dito, sir, saan niya? Tablahin ko na lang. Magaling ang Pilipino. Pero mas maganda, sir, iwasan nyo na lang siguro. Kasi Mga ma'am, mahirap sa marami pang madamay. Tama? Ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan, pero ligtas ang buhay ni Sarah Balabagan at Engineer Jan Aquino sa bingit ng kamatayan. Sino tumulong? Walang iba. Kami dati sa kabila. Sa loob ng 20 years, si ma'am, nagbabalak pa lang mag-abroad noon. Ako, nasa servisyo na. Kami ang tumulong, kasamang bus ko, si former Ambassador Isineris. Nagiging NLRC chairman, naging congressman, year 2013. Umiwalay ako sa kanya. Nung umiwalay ako sa kanya, namatay siya. Hinayar ako ng AMIPA, year 2013. Ako ang Vice President for Welfare Assistance kasi ako ang namamayan ng Tabatas. Yung President namin, ilang taon lang nakalipas, namatay din siya. Year 2022, hinayar ako sa dulo. Sabi Mr. Shab, you are the right person for me. Person pala, hindi person. So, sabi niya sama niya, sir, sa'yo na naman siya. Sumagot, bakit kung sa akin si Mr. Shab? Ang sagot ng kaibigan niya, sir, ikaw ang susunod. Pero, hindi nangyari. Dahil humiwalay ako ng maaga, sir, kaya kung may bala ka, kukunin ako as Vice President. Okay! Kaya ako yung natili ang ngayon. Lahat ng pangyayari nun, sa loob at labas ng bansa, nakalive yan nun sa radio. Kaya kung narinig yun, kung sinabi mo, solo mapati ito si Papa Turuan, Corban, para si Pilar ay tulong na 50,000 watts, DWIC, ang win. Year 2017, lumaylo lang ako sa isang radio. Pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RS News. Sabi Carbasa ang naglirikon sa pagbabalita. Sa isang diaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang diaryo, ako si Latigo ng Bayan. Nakita niyo, impressional. Nakita niyo kung yaman, no? Para makapag-viral, no? Oo! I-click yung notification bell ng aking YouTube channel. Subscribe. Para laging updated kayo sa balita, no? Pero, kadalasan yan, kopya-kopya lang. Iba, ano lang yun, yung tawag nito, yung mga prank. Ito hindi prank. Kung mayroon kayong data, i-try nyo buksan yung Kaagapay Space PCTV. Search nyo Kaagapay. Kasi pag iisa-isahin ko, lalo ng kanina na pinasok ko, umakyat ako sa uwa ngayon bago dumating dito.
may inakyat ako, nakakulong yung kapatid. Galing pa ng Cebu. No? Bukas lalabas yan. Yung nung sa Friday, lumabas na rin. No? Yung nagkasakit, pinapatrabaho pa rin. May cellphone ba lahat? Sayang yung cellphone nyo. Buksan mo. Buksan mo. Bakit? Nandyan. Kagamay. Space. CCTV. S-C-T-V. Oh. Makita niyo dyan. Nakakulay salamin na itim. Ang sombrero parang cowboy, kulay itim. Walang iba. Kung hindi, ako yan. Nakita niyo na ba? Naka-Facebook. Sa YouTube channel. YouTube. Ayan, nakita na sir. Pag nakita niyo sa YouTube yung search, kung may data kayo. Actually, sa Facebook, yan din po ang picture ko. Sam Carbausa. Mas maganda sa YouTube kasi nandoon yung lahat ng problema. Nakita niyo ba? Okay, taas yung mga cellphone, taas. Kanina video. Yan, taas kung mayroon na-search nyo na. Ayan. Yan. Pag nakita niyo, ang gagawin niyo, walang iba kundi i-subscribe. Bakit? Lahat, masisubaybayan ninyo lahat ng pangyayari dito sa Pidos, pati sa labas ng bansa. No? Makita niyo dyan yung taga Nueva Vizcaya, in-actional ko nung Friday, no? Ayan, di ba? Nueva Vizcaya. Ayan po. Subscribe na? Okay. Bakit? Gusto ko lang, hindi ko maubos lahat ng sasabihin sa inyo. Yan yun na lang panoorin. Yung ang taas ng pangarap, no? Na pagdating sa labas ng bansa, nakikita yung para pag-uwi ng Pilipinas, walang sahod. Makikita din yan. Yung biktima ng mga illegal recruiter, makikita din yan. Kaya kung bakit ako nagbubukas ng video, kasi minsan, hindi ko nahuhuli sa labas. Dito ko lang nahuhuli sa loob. No? Ayan po. Sam Carbausa. Mrs. Sam, ano ba talagang patay mo sa akin? Ito po. Pag may problema, dito para sa Pilipinas, dapat alam niyo ang number ko. Nagbibigay din po ako ng number pero mamaya na lang. Okay? Ngayon, lahat ba, ang tanong, lahat ba ay sure na makalis na? Taas yung mga kamay. Batas ang pag-aaralan natin ngayon. Batas ha? Lahat ang kapagsayin ng kontrata? Okay. Magtanong ako. Sino ang nakapagsayin ng kontrata? Kukunti pa lang. Sino ang hindi nakapagsayin ng kontrata? Kukunti lang din ang tumaas ang mga kamay. Sa hindi tumataas ang mga kamay, anong nangyari sa inyo? Okay, di ba? Yan ang tanong. Sabi ni ba, pakialam ko sa'yo. Kasi gutom na kami. Okay. Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas ko yan, ha? Sabi niya ba, ha? Kahit hindi pala tayo tumaas ng kamay, tatamaan pa rin tayo. Nasa batas yan! No? Kaya kung ikaw hindi nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, ang iniisip mo lang, nagmamadali ito, ang tuwa ka ngayon, kanina 100% ng excitement mo, no? O ilang, pero ngayon mukhang mababawasan na yung excitement mo. Kung nangyari sa'yo, bawas na ng 20% ang excitement mo. No? Ang natira is 80. O yan. 80%. Opo. 80% ang natira. Ang tanong, bakit kailangan may session? Yun ang nasa batas. At dapat, kailangan mula nag-apply ka na bisan 60 to 90 days prior dapat wala ka na sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan mula nag-apply ka sa pag-abroad, wala ka na dapat sa Pilipinas ngayon at wala ka na sa iyong inuupuan ngayon. Sabi ni Baka, bakit yun? Akala okay na kami. Wala ka. 10 months na nandito pa rin kami. Another 20%, guys, ang mababawas ng excitement mo. At dapat, bakit kailangan ka makalis? Ang iba nakapagbayad ng placement fee. Na? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niya ba, ha, 1 month salary. Pari sa'yo, bakit sobrang laki? Sabi niya isa, problema mo na yan. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawas. Ang natira is 40% na lang. At dapat, mayroon pa kulang resibo. Sabi niyo ba dyan? Sabi ko lang. Wala tayo kung resibo. Another 20%. Ang mababawas ngayon. Ang natira is 20%. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee,
sa Chowking, sa McDo, Max Mall, hotel o restaurant, wala sa ramagit kung na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ni iba, ha? Agency. Problema hindi. Kung nangyari ulit sa'yo, ubos ng excitement mo. Kung nangyari man sa'yo, dapat alam ng agency. Kasi maraming gumagamit sa pangalan ng agency, guys. No? Para lang magkaroon ng pera. I-inform po yung agency, maawa po kayo. Para sa inyong pag-alis, walang maging bad record o problema na kakarap ng agency. Kasi bakit? Baka nahuli na namin yan sa labas. Tapos hindi mo lang sinabi niyo sa inyong agency. Eh pag nahuli, yung suspect sa labas, pati agency damay. Bakit? Anong kaso? Accessories to the crime. Violation of what? Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as a means of anti-human trafficking violation. Kung ang criminal nakapatay, nakulong ang kakumpiyansa sa batas na yun, no bail. Malinaw? Sus, nako. Nung inaksyonan ko ng Friday, para makauwi yung asawa niya, sabi sa akin, habang pauwi kami dyan, pwede bang hingin ulit ng tulong? Kaya nag-webis tayo. Bakit chat-chat? Dali kami ng 70,000 bawat isa. Sa may ano lang, Tondo, Manila lang. Sabi ko, sir, nandyan pang tao, nandyan po sa bahay lang kinuha yung pera namin. Ingat po kayo guys, yan ang pinaka-mahirap. Ingat kayo, kadalasan kung sinong ex-abroad sila pang nagkikita. Yung mga first-timers naman, yung mga illegal floater, pag nadala sa kwento, dahil malaki. Eh, hindi ng civilian. Abutin pa ng 300,000. Malaysia daw. Fraud figure. Japan daw. Ganun sila, no? Taiwan. May daw ng sahod. Yung pala hindi naman totoo. 300,000. Pulan daw, no? Ayan. Ingat kayo. I-inform ang inyong agency. Sa labas ng bansa, may nangyari man. Dapat i-inform rin yung pong agency. Ha? Wala kayong ibang i-inform kundi ang inyong agency. Bakit? Marami kayong kakilala dyan, no, na tumutulong. Pero tandaan, marami dyan tumutulong po. No? Pero pagdating sa labas, pagdating ng oras may problema, lalo na ngayon, paglapitan mo, i-schedule ka ng ilang buwan, hindi pa rin matapos-tapos. Mapapanood nyo sa YouTube channel kung nandyan din. Kung sino yun. Ang dami. Kaya, ang AMIPA o PIDOS, malaking bagay para sa inyo. Nakipagtulungan sa inyo, hindi lang sa inyo, sa inyong agency, upang bawas sakit sa inyong ulo. Pati sa inyong pamilya, bawas sakit sa ulo ng pamilya. Bakit? Kung sa iba kayo lalapit, nagastos kayo ng malaki, libo-libo ang gastos inyo. Pati pamilya, damay, ikaw ang inasahan. Pero, pag sa AMIPA, PIDOS ka, pumunta, may number, 0948-099-970 at 0963-513-5480. Pag pumunta ka dyan, wala ka ibang makausap kundi ako. Ako ang mag-inform sa inyong agency, kakausapin namin ng maayos ang agency in diplomatic way. Ang purpose, mapabilis ang paglutas ng problema. Ayos ba? Na hindi nadaan kay attorney. Bakit? Hindi nadaan kay attorney. Gagastos ka lang. Dito, libre at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Anong gusto mo? Libre o may bayad na servisyo? Libre. Di ba? Kaya yon, Mr. Sam, naka-off na pala.